Mas masustansya ang umaga pag may unang hirit at golden oats. Sa unang hirit, misyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Patay na po si Osama Bin Laden, leader po ng terrorist group na Al-Qaeda at pasimuno ng 9/11 attack dyan po sa Amerika. At kaya narito po si Professor Winnie Monzon para pag-usapan yung mga posibleng epekto niyan, yung pagkamatay po ni Osama Bin Laden sa ating mga Pilipino. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Alam nyo, it's not unanimous kung anong epekto. Halimbawa, yung Al-Qaeda, ang sinasabi nila na kung papatayin yung leader, mapapatay lahat yung organization. Hindi ganon ang resulta ng mga saliksik. Okay. Meron isang professor sa University of Chicago na nag-study ng 298 incidents, terrorist organizations, 1945 hanggang 2004. She analyzed it. Hindi ba? Ang nakita niya kung maliit ang organization, kung ideological, pwedeng hindi, pwedeng ma-destroy yung organization. Pero kung malaki ang organization, kung matanda na, in other words, been there a long time, at saka kung religious ang cause, nako, pag pinatay mo yung ulo, talagang lalago ng lalago yan. Kaya sinabi niya, it's very, parang, ang sinasabi ng mga datos, iba yung counter-terrorism na pinapatay mo yung head. The point is, sa United States po, talagang kailangan sa kanila, kailangan mapatay si Bin Laden. Pero yung epekto, in other words, the pagpatay kay Bin Laden is very good for them kasi talagang pinatay yung 3,000 Americans. That is Bin Laden, that is Al-Qaeda. Di ba? Noong 2011. But if they think na this pagpapatay kay Bin Laden is going to destroy Al-Qaeda or the other terrorist organizations, parang hindi mangyayari yan according to the experience of the... So, let's see what is going to happen in the Philippines kasi hindi ba Al-Qaeda was financing Abu Sayyaf. Pero palagay ko there are going to be people kasi parang idealized na para sa kanila hero si Bin Laden. What is a terrorist to us is a hero to them. Tignan nyo naman. I mean, I am not comparing Bin Laden to Jesus Christ. But tignan nyo, pinatay nila ang mga Hudyo. Pinatay nila si Jesus Christ, hindi ba? Kala nila, wala na. Inasan ngayon ang mga Kristiyano. Okay. So, nasa linya na po natin, Diyos ko, mga Igan. nakakatakot yan. Si Professor Romel Banlawi, Executive Director ng Philippine Institute for Peace, Violence, and Terrorism. Professor, good morning. Good morning, Igan. Opo. Si Maring Winnie po kasama po natin. Good morning po, Ma'am Winnie. Good morning. Po yan sa economics sa UP. Ganun. Lahat na lang ng ko, Professor ka. Okay. May dapat ba tayo magbunyi dito sa pagkamatay ni Bin Laden? What's bunyi? Dapat lang, we have to join the world in celebrating the death of Osama Bin Laden dahil yung pinakaulo ng Al-Qaeda ay napatay na. Pero dapat maging alerto din tayo dahil batay sa kasaysayan, batay na rin sa organization, babatay na rin sa pananaliksik ng life cycle ng International Terrorist Organization, hindi nangangahulugan ng pagkapatay ng isang leader ay magiging pagkamatay na rin ng organization. Para pag namatayan ka ng patay, hindi ibig sabihin, patay na rin yung pamilya mo. The family has to move on. At yan ang gagawin ng Al-Qaeda. Al-Qaeda will move on. Pares din ang Abu Sayyaf. Nung namatay si Abdurrahman Janjalani, napatay si Gaddafi Janjalani, ASG also moved on. So yun ang gagawin ng Al-Qaeda. At ngayon, pinag-aaral ngayon ng existing Al-Qaeda leaders kung sino ang papalit kay Osama Bin Laden at pinag-uusapan na ngayon sa loob ng Al-Qaeda kung sino ang likely candidate. Sa akin, sa analysis ko na napublish na kahapon, sabi ko ang likely candidate ay si Ayman Zawahiri dahil siya yung pinakamatanda at pinaka-close kay Osama Bin Laden. Pero si Bin Laden, nakatrain din siya ng mga younger ideologues sa pares ni Adam Ahmad na American yan, 32 years old. So nakapag-train siya ng mga batang ideologues. Si Osama Bin Laden, hindi lang yan military leader, hindi lang yan military commander, isa rin siyang ideologue. And Osama Bin Laden, ang ideologue, has already immortalized him. So buhay si Osama Bin Laden sa isipan ng mga followers niya.
Hindi, May at saka, karisma di ba? hindi, at saka si Bin Laden is talagang in favor of fundamentalist Islam. Yung talagang, nakikita natin mga Taliban, hindi ba magkasosyo sila? The Taliban? Isa si Juan Osama Bin Laden na nagtawag ng global jihad to side with Against the Taliban US government. the Soviet. Yeah, 1980. Well, At mahigit 1,000 Moros ang sumama sa kanya sa Afghanistan noong 1980. The point is, Professor, sa inyong pananaw, lalago ba yung terrorism acts or hindi? In other words, is the death of Bin Laden going to be counterproductive or is it going to be successful in terms of reducing terrorism? Depende po yan sa approach ng counter-terrorism natin. Kami po sa terrorism think tank namin, dalawang approaches po para ma-counter yung terrorism, yung tinatawag na hard approach at soft approach. Yung ginawa nila sa pagpatay kay Bin Laden, bahagi ng hard approach, killing the leader, arresting their followers, neutralizing their camps, raiding their houses. Pero may mga soft approaches na dapat nating i-implement para ma-counter yung tinatawag nating underlying conditions conducive to the spread of terrorism. Si Osama Bin Laden, siya yung nagpipreach ng idea na ang Muslim worldwide ay marginalized, impoverished, disempowered sila. At yun ang naka-trigger ng imagination ng mga Muslim people na ini-embrace yung Islamic fundamentalism. At hanggat hindi natin na-trigger ng alternatibong idea, yung pinapropagate ni Osama Bin Laden, marami pa rin ma-attract sa idea niya. Kaya kaya kahit na may hard approach tayo, dapat may concomitant soft approaches. Professor, will it encourage terrorism or will it discourage terrorism in the long run? Given everything remaining the same. Opo, Yes, sir. nga po yan. Kaya nga dapat we have to be very nuanced in our Vigilant pa rin. approaches. Oo. Maging nuanced po tayo sa counter-terrorism Vigilant pa rin. Based Okay. on our study na pinablis ng Senko Center, may counter-terrorism approaches na nag-breed pa ng further terrorist attack. Okay. Okay. Professor, salamat po. Thank you very much, Igan. Thanks. Professor Banlawi po, siyempre. Maring Winnie, salamat po. Okay. Ayan, at yan po ating talagay mga igan. Enjoy. Unang balita na. Okay.